Unang-una sa lahat, hindi mo kasalanan kung bakit may kaibigan kang plastic. Kahit mabuti ka namang tao. Halos lahat kasi ng mga tao ngayon ay nakamaskara na. Hindi natin alam kung ano ang tunay nilang motibo, kung bakit nakikipagkaibigan sila sa atin. Sabi ko nga, ang buhay ay may positibo at negatibo. Kung nangyari man sa'yo ngayon na may mga kaibigan kang plastic, hindi naman nila intensyon na awayin ka. Sila lang yung mga tao na kukontra sa mga plano mo o sa mga interes mo sa buhay. Kaya't napakahalagang malaman mo o maobserbahan mo ang kinikilos ng mga tao para hindi ka nila maunahan. Kailangan mo na silang tanggalin sa buhay mo. Heto na ang 8 sign na plastic ang kaibigan mo. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito, gusto ko munang mag-shoutout sa mga aktibong nagkomento sa ating mga video. Shoutout kay Joy Alday. Shoutout din kay Somer Ramos at Marita Bulaños de Salisa. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Balik na po tayo sa topic natin. Number 1, dinidiscourage ka nila. Dinidiscourage ka nila sa paraang hindi halata. Halimbawa, gusto mong magnegosyo dahil gusto mong maka-experience ng pagkanegosyante o gusto mong kumita ng mas malaki kaysa sa sinasahod mo ngayon. Imbis na ipupush ka nila, sasabihin pa nila na gusto mo ba talagang magnegosyo? Hindi naman papatok yan. Maliit lang ang puhunan mo. Malulugi ka lang yan. Marami nang nagnenegosyo ng ganyan. Hindi ka na makakasapaw sa mga nauna. Sa unang dinig, parang may malasakit sa'yo. Di ba? Kapag ina-analyze mo ng mabuti, hinahadlangan pala nila ang pangarap mo. May iba nga pagtatawanan ka pa dahil sa sobrang taas daw ng ambisyon mo. Minsan sasabihin nila na hindi mo kayang abutin yun. Huwag mo silang pakinggan. Gamitin mo ang negatibo nilang reaksyon para ma-motivate ka. Gamitin mo yon para mas lalong magliliyab ang passion mo. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng tao ay may matatag na mindset. Kaya hindi nila alam o hindi nila maintindihan kung ano ang mga pinagsasabi mo. If this has been the case for you, I want you to know that their discouragement may have everything to do with them and nothing to do with you. Kapag may nagtangkang pumigil sa iyong pangarap, ito ay dahil ang mga taong ito ay una, walang vision sa buhay. Pangalawa, natatakot sila kung ano ang maabot mo. At pangatlo, naiinggit sila sa pangarap mo. Kung ang tao ay walang vision, paano sila makakasuporta sa vision mo? Wala silang ganun. Sabi ko nga kanina, hindi ka nila maintindihan. Ano naman ang ibig kong sabihin sa pangalawa? Natatakot sila dahil kung may makamit ka man, manliliit sila sa kanilang sarili. Parang sampal yun sa kanila. Parang iniisip nila na wala silang silbi. That means they compare themselves to you. And if they perceive that you are better than them in any way, their sense of self-worth decreases. Gusto nilang punitin ang kumpiyansa mo. Kung may kaibigan ka na mas pinupush ka pa o hinuhubog ang iyong kumpiyansa, yun ang tunay na kaibigan. Their goal is to encourage and support you with their honesty. Ito namang mga plastic mong kaibigan, gusto nilang pareho kayo na walang pangarap sa buhay. Usually, because your insecure friend thinks this will somehow help them feel better about themselves. Number 2, sobrang sarap kasama. Alam mo naman, lahat ng sobra ay masama. Yung inakala mong masarap kasama ay may mapait palang dala. Ano ang ibig kong sabihin? Masarap kasama kung kaharap ka. Paano naman kung wala ka? Siguradong ikaw ang pulutan sa usapan. Sasaktan ka nila sa ganung paraan. Kapag tinitira ka patalikod, hindi ka masasaktan kasi hindi mo alam. Paano kung alam mo? Matutuwa ka ba? Siyempre masasaktan ka kahit hindi mo pa kilala ang taong tumitira sa'yo. Lalo na kung ang tumitira sa'yo ay malapit mong kaibigan. O lalo na kung kamag-anak mo pa. Knowing that someone is deliberately degrading you in public, trying to hurt you, or even trying to persuade others to think negatively about you is enough to feel hurt for several days. Uulitin ko, hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito sa kanilang ugali. They probably have an issue with themselves and they blame it on you. So they don't have to sort things out with their own personality. Kung may mga bagay man na hindi nila nagustuhan sa'yo, dapat harapin ka nila.
Kakausapin ka ng mabuti. Pero ang ginawa nila ay mali. Senyalis ito ng immaturity. But remember this, choose your response. Kung negatibo ang ibinabato nila sa'yo, kung alam mo sa sarili mo na hindi tama ang sinasabi nila, i-ignore mo na lang. Hindi ko alam kung may tumitira ba sa akin. Kung meron man, wala akong pakialam. Kasi wala naman akong ginagawa. Bahala na silang may stress sa kakaisip sa akin. Basta ako, sa pangarap ko pa rin ako nakapokus. Kill them with kindness. Hindi ko sinasabi na magpapatapa ka na lang sa kanila. Ang ibig kong sabihin ay isipin mo na lang na sila ang may problema at hindi mo sila dapat patulan pa. Don't take it personally. Hindi ikaw ang biktima. Biktima sila sa sarili nilang negativity. It is their issue. It has nothing to do with you. Hindi mo man makukontrol kung anong mga sinasabi nila tungkol sa'yo, pero makukontrol mo pa rin kung paano ka mag-react sa mga sinasabi nila. Number 3, hahadlangan ka nila. Pero yung paghadlang nila, hindi mahahalata. Kadalasan nangyayari ito sa trabaho. Halimbawa sa kumpanya, matunog ang pangalan mo dahil mabait ka, matulungin. Halos lahat ng positibong katangian, nasa sayo na. Pero yung plastic mong kaibigan, hindi matanggap yon. Dahil nga sa inggit, di ba? Gagawa siya ng paraan para mahadlangan ka ng hindi mo alam. Ano ang gagawin niya? Gagawa siya ng kwento o reklamo tungkol sa'yo. Pero hindi mo malalaman kung sino ang gumagawa nito sa'yo. Dahil sasabihin rin ng iba na naririnig lang daw nila. Hindi nila pinopoint kung sino ang nagsabi. Pumahadlang kasi sila kasi ayaw nilang umangat ka. Gusto nila, sila lang. Mag-iingat ka sa mga taong ito dahil hindi mo alam na kausap mo lang pala sa araw-araw ang tumatraidor sa'yo. Nasisiyahan sila sa paggawa nito habang ikaw ay nagdurusa. Hindi lang ito nangyayari sa trabaho. Minsan sa paaralan din. Kine-claim nila ang ideya na hindi naman galing sa kanilang isipan. Number 4, kinokopya ka nila. Nagbabalat sila. Kaya minsan tinatawag nating ahas ang kaibigan natin. Di ba? Kung sino pa ang best friend mo, siya pa yung best enemy mo. Tatalunin ka nila sa pamamagitan ng pagkopya ng mga katangian mo. At anyo mo, kadalasan mangyayari ito sa relasyon. Kaya nga ang daming ahas na best friend. Di ba? Nangaagaw sila ng atensyon. Aagawin nila ang jowa mo. Paano nila gagawin yon? Kokopyahin nila kung ano ang mga estilo mo. Mas hihigitan pa nila. Halimbawa, sweet ka sa partner mo. Gagawa sila ng mas sweet pa doon. Kung mabait ka, mas magpapakabait sila. Sila ang mas. Kaya ang partner mo ay nabibighani sa kanila. Tinalo ka nila sa sarili mong estilo. Siyempre, lamang na sila kaagad. Talo ka. Mangyayari rin ito sa negosyo. Gagamitin ng kakompetensya mo ang sarili mong ideya, tapos dadagdagan nila para mas kapansin-pansin. Talo ka na naman ulit. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi sinasabi ng ibang kumpanya kung ano ang mga ingredients ng kanilang produkto o paano ginawa ang kanilang produkto para hindi magaya o malamangan ng mga kakompetensya. Sa madaling salita, gusto ng mga plastic mong kaibigan ang lahat ng meron sa'yo at gagamitin lang estilo mo para makuha rin yon. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi ko nire-reveal ang lahat ng estilo ko para hindi ako basta-bastang magamit ng sino man. The Japanese say, you have 3 faces. The first face, you show to the world. The second face, you show to your close friends and your family. The third face, you never show anyone. It is the truest reflection of who you are. Number 5, nagtatago sila. Yung kaharap mong kaibigan, maaaring hindi siya yon. Ibig kong sabihin, baka pakitang tao lang. Yung mga kakilala mo online, baka may motibo yan. Ang dami ng ganito eh. Lumilikha ng peking persona. Dalawa lang ang ibig sabihin yan. Ito ay kanyang opensa o ginawa niya ito para pang depensa. Minsan nagpapanggap ang isang tao para depensahan ang kanyang sarili. Lalo na kung nape-pressure siya sa sitwasyon. Magpapanggap sila para hindi mahusgahan, hindi mabuli, hindi matapak-tapakan. Yan ang depensa. Pero may mga tao ring nagpapanggap para umatake. People pretend to get something they want. Siguro may nakikita sila sa'yo na pwedeng mapapakinabangan. Lalo na kung nga pera ka na. Nagpapanggap silang mabait para madali kang magtiwala sa kanila. Pera lang pala ang habol sa'yo. Akala mo malinis ang intensyon. Minamanipula ka lang pala. Nakakatakot isipin, di ba?
Pero bakit nga ba nagkukunwari sila na gusto ka nilang maging kaibigan? Maraming rason yan eh. Sabi ko nga kanina, lalo na kung may pera ka. Maaari ring ginusto ka nila para lang may gumusto sa kanila pabalik. Para bang likes sa social media. Pag nag-like ang isa, nila-like back mo rin para ma-boost ang ego ninyong dalawa. Pero hindi ko ginawa yun. Wala akong pakialam kung walang mag-like. Hindi yun basihan ng pagkatao ko. Sana ay ganun ka rin katatag. Ultimately, we can never read people's minds. And we can't change people either. What we can do is be aware of red flags and watch for consistency. We can also reflect on what the pretense tells us beyond the surface level, and we might be left with a lot of valuable insights. Some may perhaps be comforting. Number 6, sumasalungat sa'yo. Ito yung mga taong gusto nila, sila lang ang magaling. Palagi silang sumasalungat sa opinion mo. Kahit isang opinion o ideya mo, hindi makakalusot. Siguro sinadya nilang ganyanin ka just to provoke a reaction. This is classic antagonistic behavior. Siguro may sira sa isip ng mga taong ito. Hindi lang opinion mo ang nire-reject, pati damdamin mo. Wala silang pakialam kung nasasaktan ka na. Ini-ignore ka lang, ayos na sila. Sarado kasi ang kamalayan nila. Hindi nila alam kung ano ang kasamaang ginagawa nila. They assume that everything negative that happens, dahil nga hindi bukas ang kanilang isipan, para sa kanila ay normal lang ito. These are people who enjoy stirring things up. These people are likewise emotionally damaged souls. Number 7, mainggitin. Jealousy is a relationship killer. Minsan hindi mo alam na may inggit na palang kaibigan mo sa'yo. Minsan hindi mo alam kung bakit nagagalit sila sa'yo. Isa sa mga dahilan ay naiinggit na sila. Kung maayos ang buhay mo ngayon, matagumpay ka, umaangat ka na sa buhay, sikat ka na, ikaw ang target ng mga taong mainggitin. I don't know why they do that. It is not a pleasant feeling. Kung naiinggit man sila sa'yo, alamin mo kung bakit, para maipakita mo sa kanila na hindi dapat sayangin ang buhay nila sa pagdikit ng negatibong emosyon na ito. Obsessed kasi sila sa mga nakamit mo. Gusto rin kasi nilang makamit yon. Pero ikaw ang nauna eh. Pero alam mo ba, ang mga taong ito ay mahilig din magbigay ng payo. Yun nga lang, masamang payo. Sabi ko nga kanina sa number 1, magbibigay sila ng advice na makaka-discourage sa'yo. Huwag mong kalimutan, ang gusto lang talaga nilang mangyari ay makita kang mabigo. Kaya huwag kang humingi ng payo sa mga taong ito. Madi-discourage ka lang. The logic is, if they are already jealous of you right now, they are not likely to tell you how you can do better. Parang ginawa na nila itong misyon, ang pabagsakin ka. Kung ikaw ay nasasabik tungkol sa isang plano na iyong ginawa, sila ang unang magtuturo ng anumang kakulangan dito. Para lamang mapawi ang iyong pangarap. Mag-ingat ka dahil hindi lang tao sa social media ang kalaban mo. Minsan nasa malapit lang. Number 8, hindi sila susuporta sa'yo. Ang dami kong kakilala pero hindi nag-subscribe sa channel ko. Wala naman akong pakialam doon. Na-realize ko lang kung sino pa ang hindi ko kilala ay sila pa ang sumusuporta. Kayo ang sumusuporta sa akin, kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Ayaw nilang sumuporta kasi nga takot silang makaangat tayo. Pero umangat eh. Ganito rin siguro kayo no. I mean, you expect support and encouragement from people you consider close to you, only to be completely rejected, criticized, or worse, laughed at. Pero gusto kong ibaon ito sa iyong utak. Ang passion mo, ang iyong prioridad. May sumusuporta man o wala, magpatuloy ka lang. Kasi ayokong dumating ang panahon na magsisisi ka kung bakit wala kang ginawa at nasayang lang ang iyong panahon. This passion of yours is one of the most important things in your life. Follow your heart and not the words of others just to live up to their expectations. Napakaikli lang ng buhay. Makakaya mo ito kahit hindi sila susuporta. Kasi merong tao na hindi mo kilala ang magpupush sa'yo. Just think of how many successful people took the road less traveled. You're a very powerful being, just by yourself. Believe in that. Don't give up, and you'll go a long way, whichever road you take. Last message ko sa'yo, huwag mo silang saktan physically or verbally. May panahon na mapagtanto rin nila na mali sila at kusa silang magbago. Yung mga tunay na kaibigan natin, magiging kaaway natin. Yung mga kaaway natin, may posibilidad na magiging tunay nating kaibigan. Pwedeng mangyari ang hindi natin inaasahan. Kasi nga, lahat tayo ay nagbabago. Kaya huwag tayong manghusga.
Dapat mamuhay ka ng maayos. Mamuhay ka ng maayos bago ka lilisan sa mundong to. Huwag mong sayangin ang bawat segundo. May dahilan kung bakit nandito ka. Huwag kang huminto sa paghahanap ng kasagutan sa mga katanungan mo. At ginawa ko ang video ito upang malaman mo ang 7 bagay na ito. Number 1. Huwag kang magpapaapekto sa maliit na bagay. Ito ang isa sa mga problema ng karamihan. Kahit maliit na bagay, kahit maliit na problema, ay pinapalaki. Masyadong sineryoso. Hinayaan nila na mababalot sila ng negativity. Maglaan ka rin ng oras para magsaya, para makapaglaro paminsan-minsan, para maibsan ang bigat sa kalooban mo. Yan lang naman ang sekreto ng masayang buhay. Completely engaged with what you are doing in the here and now. At sa halip na tinatawag mo yung trabaho, isipin mo na lang na yan ay laro lamang ng iyong buhay. Hayaan mo ang iba na sobrang seryoso na nila. Life is not meant to be serious. There's always time for fun, for joy, for laughter in every single day. Naaalala mo pa ba nung bata ka pa? Puro laro na lang nasa isip mo. Di ba? Kasi ganito naman ang buhay. Kailangan nating enjoyin ang bawat araw. Ngayong adulto na tayo, dapat pa rin natin itong i-apply sa ating buhay. Hindi dapat na masyado tayong seryoso. Sa sobrang seryoso mo, hindi mo na namamalayan na ang daming oras na palang sinayang mo kakaisip sa mga walang kwentang bagay. Hanggang sa mawala ka na lang sa mundo, bit-bit mo pa rin ang kaseryosohan mo. Isipin mo na lahat tayo ay mawawala rin. Kapag ipinapaalala natin sa ating sarili na mamamatay rin tayo, kapag ipinapaalala natin sa ating sarili na hindi natin alam kung kailan ang huling araw natin, pwedeng ngayon tayo mawawala o bukas. Kung ipasok lang natin sa isipan natin na pwede tayong mawala kahit anong oras, siguro may iisip rin natin na kailangan nating magsaya. Take things lightly. Mabigat na nga ang buhay, dinagdagan mo pa. Ang dami ng taong nahihirapan. Nahihirapang maghanap ng trabaho. Nahihirapang kumita ng extra income. Nahihirapan dahil sa kaka-impress sa mga taong wala namang pakialam sa kanila. Wala namang paki ang tao sa naabot mo. Dahil wala ka rin namang paki sa naabot nila. We're doing the same thing. Don't try too hard to impress people. Sobrang abala ka na sa kakahabol ng pera. Seneryoso mo kasi akala mo ayun na ang solusyon. You think money will make everything better. But remember this, money doesn't make us feel worthy. Tayo lang ang makakapagparamdam nun sa ating sarili. Kahit gaano ka pa kayaman, kung hindi mo pinaramdam sa sarili mo ang tunay mong halaga, mananatili ka pa rin walang halaga sa mga mata mo at sa mata ng mga tao. Kaya tama na ang ganitong mindset. Tama na sa kakapokus sa kung ano ang kulang sa'yo. Nahihiya ka na sa katabaan mo. Sobrang seryoso mo na sa kulay ng balat mo. Sineryoso mo masyado na wala kang sapat na pera. Sineryoso mo ang iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo. Simula ngayon, tingnan mo ang buhay mo bilang isang paglalakbay. Huwag mo munang seryosohin ang kahirapan, ang kalungkutan. Kasi parte na yan ng ating buhay. Alam na natin yan. Given na yan. Tingnan mo kung ilang positibo ang mahahanap mo sa bawat araw kapag hindi ka na nag-iisip ng negatibo tungkol sa buhay mo. Kahit wala kang sasakyan, kahit maliit lang ang bahay mo, hindi naman yan makakaapekto sa pamumuhay mo. Kahit anong mangyari, may makukuha ka sa pag-focus ng positibo. Makukuha mo ang 3K na ito at hindi mo ito mabibili kahit saan. Ano ang 3K na ito? Kagalakan, kapayapaan, at pagkakontento. Sa oras na nababalot ka ng dilim, mag-focus ka sa paghanap ng liwanag. Create a life that feels good in the inside, not just the one that looks good in the outside. Number 2, ang dami mong matutunan sa kabiguan. Failure doesn't define you unless you decide to let them. Gusto kong malaman mo ang katotohanan to. Kung teenager ka pa lang, tapos may problema ka na, mas madadagdagan yan pagpasok mo ng adulto. May mga bagay na inaasahan mo na hindi matutupad. Paglalaruan ka ng buhay ng paulit-ulit. May gusto kang maranasan pero hindi yun ibibigay kaagad ng buhay. Ganyan kalupit ang buhay. Pahihirapan ka pa ng maraming beses. Pinapahirapan ka man pero hinuhulma ka naman. Sa bawat pagsubok na binangga mo, nahuhulma ang bago mong pagkatao. Ang daming aral na mapupulot mo. Bibigyan tayo ng mga hamon. Harapin din natin para mabigyan ng kabuluhan ang buhay natin. Kasi kung walang pagsubok, kung walang mga hamon, wala rin kwenta ang buhay natin.
Napaka-boring. Kaya't huwag kang matakot sa mga pagsubok na kinakaharap mo. If you change the way you look at things, the things you look at change. Kung tinitingnan mo lang ang mga hamon bilang positibong kaganapan sa buhay mo, hindi mo rin ito maiisip na problema. Ito'y direksyon ng iyong buhay. Minsan may pagpapala na nakatago sa bawat pagsubok. Hindi mo man makukontrol ang bawat pangyayari, pero kaya mong sumulong at hindi magpatalo sa mga pangyayaring yan. Huwag kang sumuko kaagad sa laban ng buhay. Araw-araw ay may panibagong hamon. At alam na alam ko rin na makakaya mo ang lahat ng to. Umabot ka nga sa araw na to eh. Ngayon ka pa ba susuko? Hindi mo man alam ang kahihinatnan sa mga nangyari sa'yo, pero magtiwala ka na makakaya mo to. Trust that it was for the best for you or for your family. Find meaning in any of the situations. Halos lahat nag-iisip kung paano baguhin ang mundo, pero wala man lang nag-iisip kung paano baguhin ang kanilang sarili. Number 3, matuto kang kontrolin ang isipan mo. Napaka makapangyarihan ng ating isipan. Kung ano ang iniisip mo, magiging gayon ka. Totoo yan. Kung nag-iisip ka ng negatibo, negatibo rin ang mararamdaman mo sa iyong katawan. Madedepress ka. Magkaka-anxiety ka. Alam mo ba na lahat ng tao ay may 60,000 na iniisip sa bawat araw? Ang dami nun, di ba? Pero hindi naman yan ang problema. Ang problema ay halos lahat ng iniisip mo, iniisip ng bawat tao, ay negatibo. Yan ang pinakamalaking problema. Bakit negatibo na lang palagi ang iniisip natin? Dahil napoprogram tayo ng lipunan. Kung ano ang ating pinanood sa TV, kung ano ang nakikita natin sa social media, yun din ang maiisip natin. Yun din ang magagawa natin. Yun din ang paniniwalaan natin. Maniniwala na tayo sa binabasa natin, sa pinapanood natin, kahit fake news naman. Ang dali nating mag-react, pero kung may mangyari na sa atin, wala na tayong reaksyong positibo. Kasi hindi natin alam kung paano i-handle ng maayos ang problema. Marunong tayong mag-isip ng positibo para sa iba, pero hindi natin magagawa sa ating sarili. Sa halip na kalmadong solusyonan ang problema upang maharap ng maayos, mas galit tayo sa ating sitwasyon. Galit tayo sa mga nangyari. Because of that negative reaction, we escalate the little problem into a monster problem. Learning to control your mind and control your emotions is key to live a life in control. Not in control of circumstances, but in control of how you feel about them, which is more important than being in control of circumstances because that is something you have no control over. Makukontrol mo lamang ang iyong isipan kung handa ka ng kontrolin ito. Mag-isip ka lang na positibong bagay. Ulit-ulitin mo lang hanggang sa kumalma ang iyong isipan at emosyon at mabibigyan ka nito ng positibong pakiramdam. Mag-meditate ka, magpasalamat ka, manalangin ka, mag-ehersisyo ka, linisin mo ang iyong isipan. Matatanggal ang mga dumi na nakadikit dyan sa utak mo. All these things are crucial to living a beautiful life. Every individual is responsible for how they feel. Kaya sa susunod na magagalit ka sa sitwasyon mo, alam mo na kaagad na ikaw ang may problema. Hindi ang problema mo. Kahit ano pa ang mangyayari sa paligid mo, basta mapayapa lang ang kaisipan mo, payapa din ang iyong buhay. Kung pilit mong kontrolin ang sitwasyon, ikaw ang matatalo. Ang reaksyon mo lang ang kaya mong kontrolin. Number 4, magplano ka. Oo, magplano ka. At syempre, aksyonan mo rin. Kung wala kang plano sa buhay, wala ka ring mararating. Do you know the worst part? You will fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. Kung may pinaplano ka, hindi ibig sabihin na sa resulta ka na lang nakapokus. Mag-focus ka sa mga dapat mong gawin. Kung may plano mang hindi natupad, hayaan mo lang na ganon. Minsan, ganyan talaga ang buhay. Learn to dance in the rain. Kadalasan sa buhay natin, ayaw nating mahirapan. Ayaw nating masaktan. Palagi tayong umiiwas sa mga negatibong sitwasyon. Ayaw nating magkasakit. Ayaw natin ng problema sa relasyon. Ayaw natin ng masasamang araw. Ayaw natin ng lahat ng yun. Kahit ayaw mo man yan, mangyayari talaga yan sa buhay mo. Malalabanan mo lang yan kung may plano ka sa buhay. Not planning for circumstances to be perfect, but planning to do the work on you every single day. Magplano ka na mula ngayon. Mag-ehersisyo ka na para sa kagandahan ng pangangatawan mo. Magplano kang mag-meditate, mag-journal, manalangin araw-araw,
para sa ikakagaan ng iyong pakiramdam. All of these things have a profound and compounding effect on your life. The people you attract, the relationships you attract, strengthen how you feel about yourself. Siyempre, sabi ko nga kanina, hindi lahat ng plano ay matutupad. May mga hamon talaga na sadyang malakas at mahirap labanan. Kung darating man yon, kailangang tanggap natin yon. Alam na natin kung paano sumabay sa agos. At ang pinakamahalaga, alam natin kung paano bumalik sa tamang landas. Kung palagi ka nalang nakikinig sa negatibong opinyon ng iba, para ka na ring bilanggo. Sabi ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, you're planning to fail. Number 5, hindi mo mapiplease ang lahat. Stop pleasing people because you will never be able to please everyone. Kahit ano pa ang gagawin mo, kahit nga ikaw ang pinakamabait na tao, ay marami ka pa ring haters. Kahit gaano pa kalinis ang intensyon mo, may mga tao pa ring dudungisan ka. Wala ka nang magagawa doon kasi hindi mo sila makukontrol. The reality of human beings is that we are all so different. And because of those great differences, we are all vibrating on very different levels. May mga taong ayaw pa nilang magpakatino sa buhay. Ayaw pa nilang magpakabait. Ayaw pa nila ng kapayapaan. Ayaw nilang maawa at kaawaan. Kaya sila mabangis. Some people are not ready for anything positive. Huwag mong hayaan na pati ikaw ay madamay sa ganyang estilo. It's nothing personal. It's just the very fact that everyone is so different. And from their differences in upbringing, circumstances, and environment come differences of opinion and differences in reactions. Hindi dahil hindi sila sang-ayon sa'yo, kahit ayaw nila sa'yo o sa mga punto mo, ay hindi mo na sila tatratuhin ng maayos. Bigyan mo pa rin sila ng tamang pagtrato. Let them go their own way in peace. Huwag kang makipag-away sa mga taong ayaw sa'yo. Negatibo na nga sila, ipapatulan mo pa. Don't bring more negative energy to any situation. Let those who differ from you, differ from you. Be an example of someone who allows all others to have their opinion without being affected. Ikaw na lang ang mag-adjust sa sitwasyon. May sumang-ayon man sa'yo o wala ka nang magagawa doon. Hayaan mo na lang sila na ganun ang kanilang reaksyon. Be so busy improving yourself that you don't even notice negativity coming your way. Mag-focus ka lang sa paggawa ng kabutihan sa buhay mo. Mag-focus ka lang sa mga taong sumusuporta sa'yo. Huwag mong baguhin ang sarili mo para lang sumang-ayon sila. Just be yourself. Marami na ang nagtatago sa likod ng kanilang maskara. Huwag mo silang tularan. Number 6, magpakatotoo ka. Hindi ka magiging masaya kung pinipeke mo ang iyong sarili. Don't ever try to fit in with other people. Be yourself and do it with pride. Ang tunay na kaligayahan ay hindi mo mararamdaman kung binabago mo ang sarili mo para lang matanggap ka ng karamihan. Hindi ka tunay na sasaya kung hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo. Dapat komportable ka sa sarili mong balat. Dapat komportable ka pa rin kahit anong opinion nila tungkol sa'yo. Lahat ng maling tao ay iiwan ka. At ayos lang yun, kasi ang lahat ng tamang tao ay mananatili sa buhay mo. Ang tamang tao na tinutukoy ko ay yung mga taong nagmamahal sa'yo kahit sino ka man. Mahirap ka man o mayaman, pangit man o may itsura, mananatili pa rin sila sa buhay mo. Kung ano ang ginawa nila sa'yo, ipagdasal mo na lang yun sa Diyos. Pero kung nagre-react ka ng negatibo sa mga ginagawa nila, ikaw ang magdurusa. Just be who you are and say what you feel. Because those who mind don't matter. And those who matter don't mind. Number 7, huwag kang magpapa-apekto sa kanila. Kung sino yung tumitira sa'yo, sila yung mga tao na nababalot ng kadiliman. Wala silang magagawa kundi hilahin kanila sa kanilang level. Don't let anyone steal your joy. Sabi ni Wayne Dyer, loving people live in a loving world. Hostile people live in a hostile world. Same world. Natural na kasi sa mga taong negatibo na ayaw makakita na may mga taong masiyahin. May mga taong hihilahin ka pababa dahil ayaw nilang maging masaya ka. Dahil hindi pa nila yun nararanasan. Maiinggit sila sa naabot mo. Many people live in a hostile universe and perhaps unknowingly, perhaps unintentionally, will try and drag you into this hostile universe so they are not alone there. Ganyan sila kabrutal. Kaya huwag mong baguhin ang pagkatao mo para lang masamahan mo sila sa mababang mundo nila. Kung mananatili ka lang na magpakatotoo sa sarili mo, kung committed ka lang na manatili sa positibong pamumuhay, kung committed ka lang sa mga plano mo, sa mapayapang buhay,
sa buhay na puno ng kagalakan. Yung mga taong hila ng hila sa'yo ay biglang magpapatulong sa'yo. Naiahon mo sila sa kalungkutan na dinanas nila. Kung hindi ka lang magpapaapekto, mahahawaan mo sila ng pagkapositibo. That's the power of positivity. Be the light for others to find their way. Be the example that changes not only your life, but others through your own positive life experience. Walang makakapigil sa'yo sa pagiging positibo. Ikaw lang makakapigil sa sarili mo kung gugustuhin mo. Don't allow the bitterness of others inside your heart. They don't want to be there either. They need someone to show them the way. Ang dami ng taong nasaktan at itinatago na lang nila yon na may pait at sama ng loob. Kaya kahit saan ka man magpunta, palagi mong bigyan ng kaliwanagan ng ibang tao. Pagaanin mo ang kanilang buhay sa pamamagitan ng kabaitan mo. Kahit na wala silang maibalik sa'yo, maging positibo kang halimbawa sa mundong puno ng negatibo.